Hello everyone! Tayo ngayon ay nasa Thailand for Afrojam Dance Camp. Um, yeah, nandito na tayo and we won. We won Afrojam Dance Camp X Afro Dance Blast. The Showdown Solo Division. Sobrang haba. Well, let me show it. Wait for it. Wait. Wait. Look at this. Oh, hello? Tadams! Nakikita niyo ba? Sige, lalaki ko. This one, look at me! Yay! Huwag ka malalaglag. Tadams! Nanalo tayo. This is my very first... Grabe, nasaan ang thoughts ko? Ang dami lang talaga gumandar sa buta ko ngayon. So, I'm in good spirits right now. Sobrang speechless. Pero anyway, tsaka lang, nasa background kita, okay? Pero before we talk, ito tayo. Mango sticky rice. And tumakbo ako sa 7-Eleven kanina to get water for tomorrow's last day ng camp. 7-Eleven. To get water? Hindi. Para bumili na ng drinks kasama nito. I tried. Of course, alam na natin ang Yakult na isang litro ba to? Hindi to 1 litro if I am not mistaken. What is 700? 700 ml? Basta yung malaking Yakult. And then, I will try this Fanta na mukhang rambutan. Lychee? That lychee is my favorite flavor. Yes. Anyway, I will try to talk through this video. Patanggalin natin yung flour. Malinis naman ito. Pwede ko may lagay dito. Sige, lagyan natin dito. Kaso hindi siya dumidikit ng... Paano ba nilalagay ng mga girls yan? Oh! Hindi. Dito na lang. Para mas kita nyo. Ano ba? Ayan, partner. Okay. So... What is going on sa aking mind right now? What is on my mind? Sobrang grateful ko lang sa lahat ng mga taong sumuporta sa akin. I know, and sumuporta sa akin na yun as in is Afro-Pilipinas, everyone, lahat ng friends natin na nandito. We have people from Afro Davao, Afro Cebu in here. We have Ate Kate here. We have Redman. We have Yega and other people, Kuya Lawrence, Kuya Tristan, and their friends and family and people from their communities. We have Pepong. Sobrang grateful ko lang talaga sa kanila kasi naramdaman ko yung suporta from them on stage and ang dami lang hindi ko alam. I don't know where to start. Basta gusto ko lang muna mag-thank you sa inyo lahat. Ate Kate, if you're listening, if you know this, maraming salamat po. This is 4K. This is 4K, my mentor sa Amapiano, my very first mentor sa Amapiano na I met because of Ate Kate. I will forever be grateful for that. This is for Amapiano. This is for everyone na nasa Pilipinas. All Afro enthusiasts and people who are trying to learn Afro, para sa inyo tong lahat. And wow, wala akong thoughts. I'm so overwhelmed. Para sa atin to sa mga katulad ko na nagtatry lang, tapos na-discover sa self, ayan, tapos lumubog, tapos mas inaral siya dahil masaya siya tsaka mahal mo siya So para to sa Afro, para to sa mahal natin, para to sa Amapiano specifically, para to kay... wag kang puputok. Hello? Okay, let me try muna to. Oh, wow! Lychee nga yun. Parang may bagong flavor na Fanta. Wait lang, one more time. Sorry, kung nakikinig ka lang nitong video to, uminom lang ako, wait. Amazing. Para to kay Younger Gab. Yeah, para to sa kanya, sa mga pangarap niya, sa
grabe, sobrang layo na narating mo. Pero marami pang kailangang aralin. Pero para to sa progress mo, para to sa'yo, para to sa Afro-Pilipinas, para to sa mga katulad ko rin. Guess yun na yan. Alam yun. Pero, yeah, yun lang. Ito muna yung lahat ng mga dedications ko. Actually, fun fact, look at it. Nasa costume. Wait lang, yung flower ko! Nasa costume ko. I will show you everyone who I dedicated this piece to, and to everyone that helped me in this journey. My Afro dance journey specifically. This is my costume. Isa po akong bombero. Dinrawing ko lang yan. Wala talaga yung emblem na yan. Tapos naman nag-chip na nga. Nandyan silang lahat. Naka-dedicate kayo dito. This is, nakalagay dyan, this is for Gab. This is for Kay, my mentor. This is for Ate, ang humiram. Ang tumulong sa akin sa costume ko. This is for Afro-Pilipinas. This is also for you peeps. This is for Pinoy Afro Dance and all the communities na nasa atin, sa ating lahat ng mga Afro Dance communities sa atin, sa buong Pilipinas. And also this is for Jeremy. This is for everyone na tumulong sa akin sa journey na to. Sobrang laking bagay lang nito sa akin kasi if hindi nyo alam, first time ko rin mag-compete solo in a choreo competition. This is my first solo competition. So it's just Gab. It's literally just Gab and utak ko lang talaga, and ako yung nag-direct at nagbuo ng pyesa at nag-conceptualize and everything, and this is what it got me. Okay, before yan, kakain muna tayo ng mango sticky rice. Yes, partner. Woo! Right now, it's nagtulo ba ako? No. Right now, it's like 2 a.m. Going 2 a.m. Wait lang, kakagat lang ako, babes. 5, 6, 7. This is 80 baht, by the way. Sarap. Anyway, talking about the piece, let's talk about the piece. The piece is, ito yung nangyari. I just have, an idea. Kasi gusto ko talagang kantang Manzite. Parang ang dami nang nagmamanzite sa amin sa Pilipinas, sa atin sa Afro dance sa Pilipinas. Pero, ang naging angulo ko is I know one time, nalaman ko na ang meaning ng Manzite is something sexual. It's like about to, ang nalaman ko parang get her wet. Parang yun yung eksena niya. Yun yung parang meaning niya. And then parang sa utak ko, what if I like Manzite? Sobrang likot no, lalo na yung verse ni Shley ba yun? Si Shley? Sabi ni Kay? Paano sabi kasi? Basta yung CHLEY. Wala siya nga ba talaga yun? I think siya yun. Anyway, tapos, lalo na sa verse sobrang likot, tapos ang dami pwedeng tamaan. Very inspired ako doon sa gawa, like original na Manzite na gawa ni na, sino to? Basta yung girl na sikat, yung sikat na girl, tapos yung kasama niyang guy na sumasayaw. Pero yung dalawa silang video na ganito, yung original na Manzite. Na-inspire ako doon kasi sobrang galing. Ang ganda ng tenga, ang ganda mo musicality. Gusto ko gawin rin yun na parang, kaya ko tamaan yun. I can do something different with that. And then, like, nung nalaman ko na parang it's about getting her wet, you know, naisip ko, what if bumbero ako? Oh, and that's where the concept came in. Tapos after nun, nag-message ako kay Kay. Sinabi ko, Kay, I'm just trying to confirm something. What does Manzite mean? If this is real, if what I know is real, and and if you confirm it, I think I have the perfect concept for it. Sabi ko, ganyan. Sinabi niya, tapos in-explain niya, it is like getting her wet. Like parang it's about wet. Like wet daw. Ganyan. Get her wet to get to you know what. And then niya, sinabi ko, I will play Manzite, but I'm a firefighter. Yes. So, ayun siya. Tapos, ayan, sabi niya, cool, that will be great. Sabi niya, tapos parang, just do something, play with it, make it sexy. Sabi niya, ganyan. Okay, so parang thumbs up. Okay.
So, pero nung una, yung journey na to, let me talk to you, ito yung buong journey nun. Sobrang tagal, nung nalaman ko na parang may Afro Dance Blast na from Mama Olu, na, hala, may pa-choreo competition na sila. Okay, fight na yan, parang gusto ko tapos may solos division, parang gusto ko i-try yun na, that would be fun. Okay, tapos matagal na yun. Yun yung unang lapag pa lang ni Afro Jam Dance Camp Volume 3. Kaka-announce pa lang. Alam, may Afro Dance Blast. Okay, parang gusto ko yun. Pero life happened, ang dami nangyari. Nag-HSI ako and stuff, nagpunta sa kung saan lugar, nag-work, nagturo kung saan. Nag-aral. Yes, nag-aral po tayo. Tapos hanggang sa, hindi ko na talaga siya napukusan. Nasa back of my mind lang siya na parang, okay, may pyesa tayo, may concept tayo ganito, ibabangko ko muna, ganyan. Tapos, Afro Jam, meron naman akong pep rally, may pep rally naman ako sa Adamson, sa AUDC. So, parang natapos rin muna yun. Pinatapos ko rin muna yun yung pinagre-rehearse ko sa araw-araw, as in, yun yung pinagre-rehearse ko sa araw-araw. My flight is on the 19th sa pagkaalala. Ang performance namin 18. Tama ba? 18. Basta the day before, yun yung performance. So, syempre, tinapos ko muna, ayos ng costume, everything. Ako, nag-choreo rin ako for our piece. Ganyan. So, yun muna talaga yung focus. Hanggang sa talaga na back burner ko talaga siya, talaga nasa brain ko lang talaga siya. Ganyan. Tapos, after nung mismong yun, during like pep rally stuff, sabi ko, game na to. Tara, sige, ikasa na talaga natin to. Whatever happens, like, gagawin natin to. So, kahit wala pa akong pyesa, mind you, wala pa akong music, wala pa akong mix eh. Meron lang akong konsepto sa utak ko. Pinagawa ko na kagad sa ate yung costume ko. Ate, eto ang costume ko. Meron akong isip mo na akong costume. Ito lang yung pants ko, simple, ganyan, all black and yellow. Dapat nga magre-red sana ako or something ganyan. Kaso, mahirap, Pero may firefighter naman na parang black and yellow. Yun na lang yung kinol ko. So, bumili ako agad ng reflector tape na parang fabric na dilaw para matching dito. At saka bumili rin ako nito ng hard hat na dapat nga hard hat to, pang construction to, hindi naman yung pang fireman. Pero anyway, it works. Ayun, bumili na ako. Tapos, ayun, pinatahi ko na kagad sa ate ko yung stripes nung fabric na binili ko. Pinatahi ko dun sa existing ko na jacket from CCP and UPeeps. Dun sa, namin, nung nag-World Expo kami, yung jacket namin na binigay nila. So, tinahi ko yung pag-ganon. Yan, pinatay ko sa ate ko. Tapos, ayun. Tapos, nagpagawa rin ako sa kanya ng fireman nozzle. Fireman hose. Like yung nozzle lang na ganon. As siya may gawa nun. Ang ate ko kasi is nagko-cosplay. Also, this is for ate. Kung hindi ko pa nababanggit. Nabanggit ko na. Pero para to sa ate ko, na tumulong sa costume ko. You are the best. I love you, ate. You are the best. Yun. Nasaan ako? Yun. So, ayun na. Pinagawa na ng costume. Ganyan, flight ko na sa 19, ganyan, inupuan ko yung mix ko. So, sinabi ko, okay, tapos ng pep rally, pinatapos ko muna pep rally, and some, like, school activities, gumawa muna ako. May kliyente pa ako noon, nag-edit pa ako noon para sa isang kliyente. Tapos, ayan, approve. Hindi pa approve. Like, na-send ko na. Okay, natapos ko yung trabaho ko, waiting for approval na yun. After nun, medyo na-clear out ako ng content, naggawa na ako ng mix. And mind you, sira rin ang PC ko, so hindi ako like, may ideas na ako eh. Pero nakakatamad kasi mag-edit kasi wala nga akong system. So, nag-edit ako saan? Sa Vita? Sa Vita ba o sa VLLO or sa VN? Hindi ko rin maalala. Like, sa iPad lang talaga. Like, literal. Ganyan ako. So, parang, okay. Nag-work naman. Tapos, also, big shoutouts to Kazebi, to Venjo for making my mix. For ending my mix, I would say. Ginawa ko kasi yung mix niya. Tapos, parang nalagyan ko na ng parang start ng fireman. Ito biglang fire alarm. Ganyan. Tapos, in-edit ko na yung track, anong mga parts na gusto ko, ganyan. Tapos, after nun, hindi kasi ako marunong mag-end. Kasi si Venjo marunong siya mag-mix talaga. So, hindi ko maisipan kung paano ko i-end siya. Parang ang tawag niya doon ay handbrake. Handbrake ba yung kung nag-gets yung term na yun. Parang, like, it's 5, 6, 7, and pang ending lang na ganon. So, parang hindi ko yung magagawa sa kung anong meron ako. So, lumapit ako sa kanya, and then binalik niya naman sa akin the next day. And then may handbrake na doon sa dulo. Maraming salamat, Pedro. You are the best. And, may time pa ako doon. Habang may time pa ako sa bahay, I also did my, what do you call this? Moment. So, parang dinirect ko na siya sa utak ko. Wala pa akong pyesa. Wala pa akong steps. Pero, dinidirect ko na siya sa utak ko. Like, inupuan ko talaga siya. Edit ako ng mix, okay.
and then upuan natin, i-direct natin to, gawa natin to concept. Kasi meron ako nakitang video sa Instagram na parang pinakita nila doon yung proseso nila kung paano sila bumuo ng pyesa. Tapos parang yung talaga mga pyesa na parang sobrang komplikado ng blocking, so maganda yung ideas ng tahi, ng mga transition, yung mga blockings, ganyan. Pinakita nila. So yun doon sa video, para siya like, nag-start sila with the choreo, tinuro yung choreo, and then binlock, tapos nilagyan ng elements, ganyan. So merong steps, meron parang like pagkakasunod-sunod. Pero doon sa video na yon, this is very fun fact, sa video na yun, nag-comment si Dietrix. So, kilala niya si Dietrix. Tapos may binigay siya na formula ng parang pagkakasunod-sunod ng mga gagawin mo. At tinry ko i-follow yon. And here is what it got us. So, shout out to kay Dietrix. I know you're not gonna see this. Pero, because of you, nalaman ko yung formula na yun. Ang sinabi doon, step 1, I mean, paghahaluin ko na yung mga na-realize ko. Kasi step 1, I would say mix. Mix mo muna yung music mo. Yes, mix mo muna yan. Number 2, moments. Unang-una is moments. Unang-una moments pagdating sa proseso. Kasi ako, inuuna ko dati choreo eh. Tapos parang, paano yun? Hindi ko isip mo muna moments. Ano mga tatamaan mo dun sa mix na ginawa mo? Mix, and then moments. Number 3, blockings. Wala ka pang choreo. Blockings agad. Saan pupunta yung mga tao? Anong tahi? Ganyan. And then from here, number 4, ay, yun ang choreo. Saka pa lang dito papasok yung 1, 2, 3, 4. Sa 4 pa lang, dito pa lang papasok yung choreo mo. Choreo na base doon sa blockings mo. And like, transitions and everything. At saka kung saan pupunta ang mga tao. Sobrang galing. At natry ko siya. And it works. It works. So, if you're here in this video, try mo rin tong formula na to. Basically, ito talaga yung kay Dietrix. Sa tatlo na to. Nilagay ko lang yung mix sa simula. Kasi, yeah, music or mix. 1, music or mix. Number 2, moments. Number 3, blockings. Number 4, choreo. Saka mo pa lang siya choreohan. Yeah. And it worked. Nasa na ako? Did I go too far? Ayun nga kay Corey. Did I go too far? Did I go too far? Yes, I did. Nangangalinin pa ako. Pero, yeah. So, inupuan ko na yung pesa ko. Bang. And there you go. Nagawa ko na yung pesa. After ko maupuan at ganyan na, naisip ko na, okay, aalisan ko na to. Gagawan ko naman muna yung mga iba ko pang mga kailangan gawin. Nag-impake na ako. Ay, tama ba? Oo, hindi. Nag-ready na ako ng iba pang mga stuff na kailangan gawin. Mga school stuff, ganyan, mga other stuff na kailangan gawin. So, umalis muna ako. Tapos after the next day, ayun na, flight ko na. Ay, hindi, this is all on the same day. Flight ko na rin this night, lahat ginawa to. Yung mix, yung directing sa utak ko na parang, okay, this part, ganyan. And then flight ko na the night. Now, nasa na tayo? Natapos na tayo sa mix, nandun na ako sa pagdidirect sa moments. So sa moments and direction, siguro I would say. Yan na. Moments. So nahanap ko ng moments, tatamaan ko tong bass na to, tatamaan ko tong part na to, itong boom, 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 bam, tatamaan ko yung mga ganun. Yes, gusto ko, narinig ko na yung music, I love it. Alam ko na gagawin ko. Now, pagdating sa pag-direct, ito na yung proseso ko. Yung kwento is like fireman nga, diba? So, parang gusto ko medyo narrative. So, nag-start yung mix with like the alarms going off. Tapos parang galing ako sa parang ako yung fireman na parang galing sa pahinga o like parang galing sa headquarters, ganyan. Going to the fire na re-respondehan. So, pumasok ako na parang, okay, alarm bells, ganyan. So, ito, ako, nagbibihis ako, bang, susutin ko yung jacket ko, ganyan, zip up, ganyan, kukunin ko yung aking, susutin ko to from the floor, ganyan, suot, ganyan, bam. Tapos, I'm getting ready, kaya ko to, Lord, God, help me. Re-responde ako sa please help me, tawag dito, protect me, parang gano'n, kasi re-responde ako sa fire, it's dangerous, ganyan, bam, 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 bang. Tapos, first moment, getting ready to respond to the fire. Tapos number 2 is me going to the fire. So parang may ginawa ko na parang naghambawen ako, tapos parang pag ganun, tapos ayun yung fire. Boom, nandun yung fire. That's parang part 2. Part 3 goes, nandito na ako sa fire, we're going to prepare to put out the fire. So ito sa pangatlo ko, at saka by the way, nag-research pala ako before we go further. Nag-research ako for this kasi like nanood ako naman kung paano yung training nila sa pagiging fireman, ganyan. Fireman training,
Tapos, yung mga talagang video sa pagre-responde, kung paano nila angguluhin yung yung paano nila to gamitin, yung parang may fire hose, paano sila mag-rescue rin ng mga tao na nandun. Tapos, mga ganung bagay. As in, nag-research ako for this. As in, sobrang fun rin ng part na yun. Kahit mga 3-4 na videos yung pinanood ko. Part 3, isa sa fire na ako. I'm here na sa location. Now, pupunta tayo sa fire hydrant. At bubuksan natin yung fire hydrant at doon tayo ko-connect. So, ginawa ko to parang boom! 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 Tapos parang inikot ko yung yung parang fire hydrant na kahit na pag ganito ata yun. I don't know. Basta pag ganun. I don't know. Basta inano ko yung fire hydrant. Bam! Tapos kinonect ko. Bang! Tapos, after nun, that's part 3, ito na yung hose. Tapos, kinuha ko na yung prop ko, which is the fire hose, the nozzle, ganyan. Boom! That's part 4. Part 4 now is eto na, we're now going to put out the fire. Kasi tinatama ko. Combo, nahawak ko yung nozzle, ganyan. Bam. Ju, ganyan. Tapos parang also, may naisip ko parang kick the door or stuff. Meron ganun. Bang! Boom. Pero hawak ko to. Boom. Siya. Yun yung parang part 4. Part 5 is na-put out na yung fire. Pero nalaman ko while researching for this, hindi lang natatapos yun doon. After you put out the fire, there is still search and rescue. Nasaan tayo? Wait lang. Preparing for the fire. Going to the fire. Connecting the hose. Putting out the fire. Part 5 is search and rescue. Tapos ang fun thing dito, gusto ko lang i-share sa inyo, meron silang ginagawa sa pagiging fireman na nakita ko lang, na kasi nga 'di ba yung usok na put out na yung fire, ang usok ay nandito sa taas. So they stay low. Nandito sila kasi dito medyo fresh pa yung air. Kasi nandito na lahat ng usok. So nandito sila. So ginawa ko doon, nag-floorings ako. Tapos parang ganun ako na. Bang. Tapos look. Ganyan. I'm searching for people. Ganyan. Tapos may ginagawa sila na pag nakadapa na silang ganyan, kasi syempre minsan hindi nila makita. Kumakapa sila ng ganito. So kinuha ko to. Parang kinakapa nila yung sahig, ganyan. Or like, pupunta sila sa on their knees. Ganyan. Tapos kakapain nila yung dito sa taas. Ganyan. Kung malay mo, mahigaan daw dito. Ganyan. Tapos baka may na-trap pa doon na natutulog na tao. Gaganyan na hawakan nila. Alam, may paa. So, i-rescue ko rin yung taon to. Ganyan nila. Bang! Okay, gano'n. So, kinuha ko to. From the floor, bang! Tapos dinala ko sa taas. Bang! Search and rescue, number 5. And then part 6, bandang ending na. Part pa rin siya ng search and rescue. May binuhat akong, part of the moment rin sa 6 is nag-zekete ako palikod. So parang, part 6 is evacuation. Evacuation, part 6. So parang nakaganito ako. Tapos parang, tara na, let's go! Let's go over there. Ganyan. Tapos, after na nakaalis na, may mga tao pang siguro like, kailangan ng help, ganyan. So, kinuha ko to, binitbit ko siya, bang, bass, musicality, pam, zekete. At doon na natapos yun, in-end kong choreo with, getting my cap, boom, kinuha ko to, sa chest, and salute. Ewan ko if they salute sa pagiging firefighters, pero nilagay ko lang yun doon. And that's how I made the thing. Baka makatulog sa inyo, that's how I directed the whole thing. And then, yeah. So, yun yung nandun sa, sa pag-upo ko before my flight. Ganyan. And now, na-direct ko na siya. Flying na. I'm now, basically, it's, day 1 na talaga ng camp. Kasi 19 na nun ng madaling araw. I made the choreo, the whole thing for this, sa plane. Sa plane ko lahat ginawa yun. As in. Tapos sobrang likod ko sa plane. At buti nga wala akong katabi kasi for sure madidisturb ko sila. Hindi naman sobrang likod. Pero like, galaw ako ng galaw. Like, alam mo naman pag nagre-rehearse tayo, diba? Yeah. Sa plane ko lahat ginawa yun. For like, I would say, sa airport and sa airplane, for like, I would say, 3 hours, 4 hours, ganyan. Kasi like, sobrang luto na nung konsepto sa utak ko na parang lalagyan ko na lang talaga siya ng steps. At again, na-direct ko na rin. So, alam ko na yung intention dun sa gagawin ko. And that really helped. As in, this 4-step moment na binigay ni Dietrich, 3-step na talaga sa kanya. Nilagay ko lang yung mix sa simula. Pero itong 4 things ito, talaga sobrang helpful at napatunayan ko siya here. Yes. At, ayun na, nasa flight na ako. Natapos ko yung choreo sa plane. After nun, I landed here. Yan, nag-check-in. And then, bago ako matulog, so puro music ako sa di ba? Minamuscle memorize ko na kaagad kahit nasa plane pa lang, hindi pa nakagagalaw ng katawan ko. Listen lang talaga. Tapos after noon,
pag-land ko dito, tinry ko kaagad yung mga blow-ups na gusto kong gawin. So, itong mga floor na to, tapos itong moment na to, yung motion na from mataas, ganyan, ng babagsak na gano'n. Tinry ko kaagad siya kung kaya. Tapos, amazing, kaya naman. Oo, kaya naman. There you go. And, yeah, music. Talagang tinras ko na lang yung sarili ko sa training ko ng amapiano na kaya ko, na gets ko yung groove, ganito ko siya gawin. Musicality lang talaga, and then parang tatama ako dun sa mga ano na yon, sa music na ginawa ko. Yun lang talaga siya. Nag-trust na lang talaga ako dun. And then day 1 of the class dun, medyo nag-rehearse na ako. Tinry ko na yung mga blow-ups ko, like talagang with the prop as well. Yeah, and then after nun, fast forward, day 1, after ng day 1, nag-rehearse kami ng konti. I rehearse on my own, kasama ko Afro Pilipinas to the side, pero nakahiwalay ako kasi like solo nga siya. Yan. And then nag-rehearse ulit ako dito, like sa mismong kwarto na to, I'm doing my blow-ups here, at saka dito sa higaan na to, para matry lang. And that was the process. Tapos, come today, kanina, kasi alas 2 na, competition day, nag-rehearse ulit ako before the thing, tinry ko na siya with blow-ups and the costume as well, kasi hindi ko pa nasusuot. Mind you, hindi ko to na-run ever with the whole costume and everything before this moment. So, itong moment na to, nagre-rehearse na everyone, kasi sa Afro Pilipinas na rin, meron din silang like group thing. Magpa-perform din sila sa group. Yeah, so nag-rehearse kami. And the first time kong perform siya, like perform talaga, in front of them. And sobrang nice lang. Doon pa lang nila na-reveal. Doon ko pa lang na-reveal sa kanila, ito yung pesa ko, ito yung concept ko, ganyan. Bam, kita nila. And then, so glad na happy naman sila. Tapos after nung pina-standby na, kasi actually magsa-start na yung solo division. Bam, rehearse, konti, listen sa music, stretch, wait for my turn, perform. Sobrang saya lang on that stage. Like, sobrang kating-kating na talaga ako. Hindi ako kasi kinakabahan pag may competition. More on kating-kating na ako mag-perform. Kasi sobrang, hindi naman sa sobrang, like, parang, like, I got this, you know? Pero parang, gusto ko na i-show, ipakita sa inyo yung nagawa ko. Alam mo yun? Gets mo ba ako? Hindi na ako natatakot sa competition eh. Parang, gusto ko na lang talaga siya ipakita sa inyo eh. Yes, gets ba? Parang kating-kating ako, like, I wanna show this to you. I wanna show you my creation. This is my creation. Thank you, guys. Yun na. Gusto ko na mag-perform. Sobrang ganda ng feedback, ng audience impact even. Ramdam na ramdam ko. Maraming salamat ulit sa lahat na nanood. Afro Pilipinas, especially everyone sa Philippines, all the Filipino dance, Afro dance community sa atin. Maraming sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Yeah. And ayun, panalo tayo, guys. Tapos nag-second pa si Yega. Amazing. Pinoy talaga na. And that was the process. I hope may napulot kayo doon and may napulot kayo sa video na to. You can try. I-try it as legit. I-try nyo yung process na yun. Yung 4 na to. And yeah, that's how I made the piece. I hope na gustuhan ninyo sa mga nakapanood. If ever it is posted na now, sana makita rin ninyo, and sana may matouch ako dun sa pyesa na yon, and sana mapakita ko sa inyo yung kagandahan ng amapiano. Again, this is for everyone. This is for all of us. Period. Thank you. Maraming salamat po sa pakikinig. At dito ko na matatapusin to. Tatapusin ko na to. Yun yung proseso, guys. That was my process. And I'm looking forward to Monsters of Afro sa Sydney next week. I don't know, baka magsabi ako sa kanila, okay, I wanna do a showcase. Kasi nagpapa-showcase sila doon. Why not? Fun fact, nag-register lang. Nag-submit ako ng videos for battle rin. Kasi top 8 lang naman nila kukunin doon. Sobrang labo na makuha nila ako kasi hindi naman talaga ako battler. Sinend ko lang yung rounds ko nung battle ko sa Bacolod kasi nanalo rin ako. Wow. Yeah, top 8 naman ang kukunin nila doon. So, might as well, I have nothing to lose, you know? So, just send it there. And baka
kung kailangan nila na mag-showcase, daling ko to, pakita ko to sa Sydney, and as well, mapakita ko sa mismos mentor ko kasi nandun si Kay. That will be fun. This is for you. You know? Yeah, that is it. Maraming salamat. Matutulog na ako. Congratulations sa atin. Yay! Ubusin ko na to. Ano ba? Nakakagat lang ako ng isa and then that's it. And it's been 30 minutes na, so it's been fun talking to you guys. Wee! Maraming salamat. Good night!